Minsan, pansin mo, kahit gaano pa mag-deny ang isang artista, alam mong parang may mali. There's something wrong, di ba? Wala lang. Pero kung sana lahat ng showbiz issues ganon kadali ispilengin, may mga times kasi na nakakalito kung sino ang inaapi at kung sino ang nanguna. Sino ba ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nangbobola lang? At ang tanong na pinakamatindi sa lahat, ano ang suot ni Gretchen Barreto sa party ni Ogie at muntik na raw siyang hindi pinayagan ni Tony Boy? Mas maganda pa ba sa suot ko now? Ano ba yun? O tara na, mga taga Showbiz Central from all over the world. Kapit na ng mahigpit dahil lalarga na ang Showbiz Central. Good afternoon mga kapuso at maraming salamat sa iyo, Michika, ang ating totoong showbiz insider na alam ang lahat ng detalye ng mga showbiz headlines this week. Pero mga kapuso, ang pinakamabigat at pinakapinag-usapan sa mundo ng showbiz this week ay ang awayan ng dalawang noontime show hosts na sina Willie Revillame at Joey De Leon. Pero ngayon mga kapuso, it's time na malaman namin ang opinion ninyo. It's time to decide your side. Narito po. Ito na ang pinaka-pinag-usapan. Hello Garci o hello Papi? Decide your side mga taga Showbiz Central. Mamaya ko na lang sasabihin ang mga desisyon namin, kaya kayo muna ang tatanungin ko. Sa alitang Joey Willie, posible pa kaya silang magkabati? Decide your side. I-text mo lang ang Showbiz, space, ang iyong desisyon at isend sa 2344 para sa Globe Touch Mobile at Sun Cellular o 367 kung ikaw ay smart and talk and text. Yan po ang ating question this week at aantayin namin ang mga sagot ninyo. Sa alitang ito, sa tingin nyo ba ay magkakaayos pa sina Willie at Joey? At mamaya, bibigyan namin sa inyo ang aming final tally. Pero dahil sa gulong ito, involved na rin ang matalik na kaibigan ni Joey at co-host sa Eat Bulaga na si Bossing Vic Soto. Narito po ang kwento. Involved na rin ang co-host ni Joey De Leon na si Vic Soto sa issue. Ito ang masasabi niya. Ang sinasabi nga nila ay mechanical glitch. Hindi sapat sa akin yung explanation nila. Ay ang tapang. Abangan ang one-on-one interview sa kanya ni Miss Pia Guanyo, tutukan mo. Wala problema. Hindi naman si Joey. Hindi naman si Willie. Ang problema, yung sinasabing pandaraya, sinasabing panglalamang na ako mismo, nung mapanood ko, asyak ako. Exclusive! Pigil na pigil po ang pagsasalita ni Bossing Vic tungkol sa isyong yan. Pero ngayong hapon, buong-buo po niyang ilalahad ang kanyang mga saloobin, ang kanyang mga opinyon tungkol dyan sa hidwaan ni Willie at ni Joey. Samantala, hihintayin po namin mga taga-Showbiz Central ang desisyon nyo sa Decide Your Side. Pero eto po, ano kaya ang nagtula kay Sugar Mercado para ibenta ang kanyang sasakyan? Naghihirap na ba si Sugar katulad ni Snooki? Panoorin niyo po to. Na-shock ba kayo sa revelations ni Snooki sa Showbiz Central? I was really sobrang magastos din talaga. I really did not know the value of hard work and money. Pero habang naghihirap na pala si Snooki, nasaan si Ricardo Cepeda, ang kanyang ex-husband na ama ng dalawang anak niya? She has to learn to depend on herself. At ang mommy ni Snooki, veteran actress Mila Ocampo, nagsalita na rin. Nasa financial crisis kami, hindi ko naman tinatatawa yun eh. Mukhang tuloy-tuloy pa rin ang kontrobersya ni Snooki Serna. Tulad na lang ni Sugar Mercado. Naghihirap na rin daw ang dancer-comedian. Ano ang detalye sa nagbagong takbo ng kabuhayan ni Sugar? Tutukan mo. Mga taga-Showbiz Central, noong isang linggo po, kung saan napakataas ng aming rating, ay umupo na sa ating lie detector test ang aking kaibigan na si Ryan Agoncillo. Ngayong hapon, ang controversial sexy comedian naman na si Miss Angelica Jones ang ahamunin ko ng katagang Don't Lie to Me. Totoo nga bang naglaslas kamakailan ng pulso si Angelica dahil sa kanyang ex-boyfriend na nanliligaw daw ngayon sa isang sexy starlet?
Nako, sasalang ngayon. Nandiyan na po sa backstage namin si Miss Angelica Jones. Sasalang siya sa isang masinsinang interogasyon. Ang tanong ko, pumasa kaya siya? Yan ang abangan ninyo. Samantala, narito na ang lalaki walang preno, ang bibig, Mo Twister. Thank you very much, John. Last week, na-miss natin siya. Last week at ngayon, sa kanyang pagbalik, isang malaking intriga naman ang naghihintay sa kanya. Of course, please welcome with me on the Central Jury, I miss her very much, Miss Rufa May Quinto. Rufa May. Hello, welcome back to me. Na-miss ko kayong lahat. Rufa, punta muna tayo. I miss you, Mo. Ano, I missed you. Nag-holding hands kami. Oo nga. Now, Rufa, seriously now, no? Kasi ito Ay, ganon. yung floor plan ng bahay mo. Ano ba nangyari? Ang ganon Nakawan naman. ka habang natutulog ka. Ano nangyari dito? Yeah, it happened last Thursday while I'm asleep. May pumasok pong magnanakaw while I'm asleep. So yun ang nangyari po. Tapos pagising ko, sandamukal na pulis na po yung nandun sa bahay ko. Wow, okay. We'll talk about it later Okay. in depth more pa, okay? Ito pa ang mga nakaka-intriga dito sa Showbiz Center. Naku girl, akala mo safe ka nang natutulog sa house, tapos ninakawan ka na pala. Paano ba nangyari ito? Mamaya, ikikwento lahat ni Rufa May Quinto at sasagutin din niya ang intrigang isang taong malapit sa kanya ang suspect. Oh no! Tutukan niyo yan! Exclusive! We will hear from Rufa May. Rufa May, ready ka na ba magsalita? Ngayon na ba? Hindi, mamaya pa. Okay. Mamaya pa. Mamaya Okay, pa. that's ready right. na po. Mamaya po, syempre, ready ako, di ba? That's right. Of course, also, uupo sa ating hot seat ang isang Polo Ravales. Sa tingin niyo ba, ready ba siya sa ating killer question? Nako, paghandaan natin yan, dapat maganda na siya dahil matitinding mga tanong ang ibabato natin sa kanya, including, syempre, walang iba, the killer question na naandyan na po sa Case Off. That's right. Is it gonna be sealed? Nandyan, no? That's right. Is it gonna be sealed or will he answer it? Bago yan, let's give it back to Sweet, Pia, and Raymond. Yes, thank you sa ating Central Jury at good afternoon sa ating mga kapuso na nandito sa ating studio. Pati na naman sa mga kapuso nating nakikinig over DZBB. Kamusta po kayo lahat? Welcome back to Showbiz Central. At syempre mga kapuso natin na nanonood sa GMA Pinoy TV, Yes, mabuhay good po kayo. afternoon sa inyong lahat. Tulad ng sinabi ni Mo ay mamaya makausap natin ng detalye yung story kung ano ba talaga nangyari sa bahay ni Miss Rufa May Quinto. Alam mo, tinititigan ko si Rufa May, parang hindi naman nanakawan. Pero yung narinig kong issue, parang wow. Worth 2 million pesos ang nakuha sa kanyang bedroom. Oo, actually very admirable na nakikerry ni Rufa May na makasmile pa rin, na makapagtrabaho. She's been very busy shooting her movie. And then when she gets back, she finds out 2 million pesos pala ang nanakaw sa kanyang bahay. Correct ka Yes. dyan. But that's not the only thing that's shocking, no? Kami rin, when we came back from our trip from Hong Kong, the Correct, whole Eat magkakasama Bulaga, kayo niyan eh. nagulat din kami sa mga pangyayari at sa mga binitawang salita ni Willie Revillame sa kanyang programa. Yes, yung word war na namamagitan ngayon kay Willie at kay Joey. Pia, gusto ko lang kitang tanungin, kasi ilang years ka na rin sa Eat Bulaga. Yung mga games ba na ganon, talagang minsan may mga bloopers, minsan na pag sinabi mong narito yung prize sa isang box, minsan ba paghila, wala? Nangyari na ba sa Eat Bulaga yung ganyan? Alam mo, Mon, nung nandun ka? Mon, hindi magtatagal ang Eat Bulaga. I'll tell you this, hindi magtatagal ang Eat Bulaga ng 28 years kung merong ganong klaseng glitches, as they call it, or ganong klaseng mga pagkakamali. Because the very essence of the game portions of a variety show or a game show is its transparency, its fairness, at kredibilidad. Dahil libo-libong tao ang nagbabakasakali, ang nagtitiwala na pwede silang mabigyan ng konting pag-asa, na pwede silang magbigyan ng konting tulong sa kanilang paghihirap sa Pero, pamamagitan ng mga game shows Kasi na ngayon ito. lumalaki na tong issue na to at alam ko si Bossing Vic ay nag-express na rin ng kanyang opinion kasi syempre matalik na kaibigan si Vic ni Joey, di ba? Yeah, and he himself will tell you, with his 28 years hosting those kinds of games, kung ano yung mga naging karanasan niya sa Eat Bulaga hosting games like that. Naku, yun ang aabangan ko si Bossy. Minsan lang magsalita yan, kaya dapat din yung tutukan. At syempre, tutukan nyo rin mga kapuso, si Miss Angelica Jones. Noong isang linggo daw, nagtangka itong magpakamatay dahil meron ata siyang di umanong ex-boyfriend na iniwan siya at meron to isang nililigawan ngayon na isang sexy star. Sa kagustuhan daw ni Angelica na bumalik sa kanyang ex-boyfriend na isang mayaman na Chinese businessman, nagtangka daw pong magpakamatay ang sexy star. Abangan nyo yan mamaya. Bakit parang usong-uso ngayon, pati sa Hollywood, si Owen Wilson na yung kilala nating komedyante ay ganun din, nagtangkang mag-suicide din. Last week lang si Owen, this week naman si Angelica. So more or less may idea na kayo sa leveling. At this week din po nangyari
kasi ang 40th birthday ni Ogie Alcacid. It was too bad that we were in Hong Kong. I couldn't attend the party. Pero of Ogie. invited ka. Oo. Ako hindi ako na-invite. Alam mo, Pero nanawagan sweet sayang, ako last dapat- Sunday. Ikaw nandun ka ba, Raymond? Yes, nandun ako sa red carpet at Wow. mismo nakausap ko yung mga big stars, yung mga guests ni Ogie. Kasi prom night yung theme nila. Swerte mo Uy, naman. sino kaya naging prom king Ano and mga queen? nangyari? Alam mo, ulitin natin ang 40th birthday ni Ogie para lang sa'yo. Ikaw Pero na ito ang yung, guest. ito yung pinaka tumatak sa aking pag-uusap dun sa mga stars. Yung pag-uusap ko kay Miss Sharon Cuneta. Wow. Na medyo late na siyang dumating. Pero natanong ko sa kanya yung tungkol sa pagiging serious na ni na Casey at Lino ngayon. At talagang nabigla yung mga taga-Showbiz Central nung sinabi niyang kung gusto magpakasal ni Casey, okay lang sa akin. Why not? Ano pa mga nangyari doon, Raymond? Ito pa, marami pa tayong makikita. Narito po. Something great and something exciting is about to happen here at the Manila Polo Club as a singer-songwriter Ogie Alcacid turns 40. A grand party na mala awards night ang dating. Red carpet, expensive cars, and the big stars who came all dressed in their best prom outfits. Black was the color of the night and designer Randy Ortiz was the star's favorite. Ang gown ko gawa ni Randy pero nilagyan ko na lang ng belt. If others went local couture, may iba namang foreign brand ang gusto. I got this in the USA, in the States. And some relied on their old reliable closets, just like my mom. Apat na gown ang pinapalit ko, wala magkasya, kaya nag-block na lang ako. Maganda pa naman eh. I just got this from my trunk. Dahil na nakita ko yung tela sa baul ng nanay ko. May iba, dinaan sa sparkling add-ons. Pilit mata ko, may Swarovski, di ba? Wala lang, fashion. There were stars who also graced the event even without their prom dates. Siya ang bantay ng mga anak namin. Yeah, always stagnant. How come you don't have a prom date? He has taping. Or actually, Dong's car, since he couldn't make it, I was like, car mo na lang date ko. Well, hindi rin naman kasama ni Marian si Ding Dong that night. Bakit kayong dalawang magka-date tonight? Asan nga si Ding Dong? Kasama namin si Popoy, so magkakasabay kami tatlo. Pero ang inabangan were those who came as a couple. You guys arrived together. Does that mean anything? That we rode one car? Yun lang yun. No, there's nothing wrong naman. I don't think there's anything wrong if we arrive together. He's still my husband kahit na anong mangyari. Pero para sa Showbiz Central, ang sweetest couple that night would be Kyla and Rich. Kasi may injury siya, nahirapan siyang magbaba, akyat. Pero even if he's hurting, sinamahan pa rin ni Rich si Kyla. But the real prom king and queen crown went to Goma and Lucy. Never ako naka-prom. Wala kasi kaming prom before. So, saya, no? Pero kung may true stars of the night naman sa birthday ni Ogie, it would be no less than Gretchen Barreto and the megastar Sharon Cuneta na muntik nang hindi umabot sa party. How long did it take you to prepare for the evening? 15 minutes dahil hindi ako pinayagan and then last minute napayagan ako. So I'm glad to be here. I have an hour curfew. Sabi ko talaga kay Reg the other day, sabi ko, I don't have a gown kasi I'm in between sizes. I lost lots of weight. Kahit daw the important thing is that I'm here for Ogie. Wala namang duda na ang party scene stealer would be Joyce Jimenez and Rufa May Quinto na parang kambal that night. The dancing and the drinking. Oops, Joyce, are you okay? That's one of the reasons Ogie wouldn't surely forget the day he turned 40. There you go, marami pong kaganapan ang nangyari sa birthday party ni Ogie Alcacid. Tulad ng pag-uusap ko kay megastar Sharon Cuneta, abangan nyo yan. At ito pa, ano bang favorite Ogie Alcacid song ng mga celebrities? Find out sa pagbabalik ng Showbiz Central. Samantala, Michika, ano ba bang dapat nyo tutukan? Si Angelica Jones, live din! Sasalang siya sa lie detector test ni Sweet. Don't lie to me or else... Heto pa, may isang artista na may higit 300 pairs of shoes! Grabe, no? Lalaki pa ito, ha? Si Mega naman, nagsalita na! Ready na yata siyang ikasal si Casey! Ang tanong, kanino? Ang lahat ng glamorous happenings sa bonggang birthday party ni Ogie. Sayang, di ako nakasama. Pero ito totoo bang muntik na
lang hindi nakapunta si Gretchen? Bakit kaya? Tutukan mo yan sa Showbiz Central! August 20 naganap ang kontrobersyal na eksenang pinagmula ng lahat sa noontime show ni Willie Revillame. Naganap ang lahat sa jackpot round ng isang game sa show kung saan di inaasahang lumabas ang parehong numerong 0 at 2 sa kahon na dapat sanay naglaman ng jackpot prize. Pinag-usapan ng marami at mabilis na kumalat sa video streaming site sa internet, email at maging cellphone video ang nasabing insidente. August 29, lumabas sa column ni Joey De Leon sa Manila Bulletin na De Leon's Den ang artikulong Transformers kung saan pinasaringan umano ng veteran comedian ang show ni Willie. Agad na umalma si Willie sa mga umano'y pasaring sa kanya ni Joey De Leon ng araw na yon. Ayoko na sanang gawin ito pero pinapersonal na ho ako ni Joey De Leon. Walang hocus-pocus dito, integridad na ho ng tao, kredibilidad na ho. Pare-pareho lang naman tayong nagkakaso, di ba? Ako nga harassment lang. Di ko nababanggitin kung anong naging kaso mo, pero pinipersonal mo ako. Mr. Joey De Leon, nirerespeto kita. Huwag mong hintayin mawala ang respeto ko at paghanga ko sa'yo. Kinabukasan na nakasagot si Joey sa mga sinabi ni Willie. August 30, unang naglabas ng pahayag si Joey sa radio show ni na Arnold Clavio at Ali Soto sa DZBB. And on the same day, ito ang eksenang live na tinutukan ng Showbiz Central sa studio ng Eat Bulaga. Pag ang bata po nadapa, tinatanong natin, bakit? Pag nauntog, bakit? Kung buong Pilipinas pa, buong masang Pilipino, at mga mahihirap na sumasalit, umaasa lang sa mga ganitong palaro, at may nangyaring ganun, hindi ba karapatan din niya magtanong, bakit? Bakit hindi niyo muna paliwanag bago kayo ipasa niyo ang sisi at para malihis ang atensyon ng humihingi ng tanong na bakit nagkaganon? Ang pagsasalita ko pong to, alang-alang sa milyon-milyong Pilipino na nanonood ng telebisyon at humihingi ng paliwanag. Kaibigan, para sa iyo to. Explain before you complain. Ganun lang po yan. Explain before you complain. Pag-aralan mo na magpaliwanag kung may dapat kang ipaliwanag na mga di umano ay pagkakamali mo. Dahil pare-pareho tayo ng ginagawa para sa tao, laging sinasabi mo yan, para sa bayan. Taga-Senado nga pala, binabati ko, nanonood. Alam nyo, inuunan nyo yung Hello Garci. Bakit hindi nyo unahin itong Hello Papi? Willie immediately answered back sa kanyang show and we quote, Hindi ko kailangan mag-explain kasi wala namang nagko-complain. Hindi ko kailangan ng Senado. Ang kailangan ko, totoong tao. At sa patuloy na pag-init ng palitan ng pahayag tungkol sa isyung ito, nagpa siya ng mamagitan ng MTRCB, ordering both Joey and Willie to stop talking about the issue on their show. Naglabas na rin ng pahayag ang management ng network na nag-e-ere ng noontime show ni Willie at dito itinanggi nila ang umano'y dayaan sa kontrobersyal na game at bunga lang ang mga pangyayari ng isang mechanical glitch. Sa kabila nito, nagpahayag naman ang Senado ng intensyong imbestigahan ang totoong pangyayari sa likod ng nasabing insidente sa show ni Willie. Ang issue dito, hindi si Willie o hindi si Joey o ang kanilang mga programa. Ang issue rito, hindi rin yung mga network wars. Ang issue rito, yung pangarap ng ating mga kababayan na ipinagkaloob dito sa mga contest na ito. Yung interest ng publiko na nakakasiguro sila pag sila'y lumahok sa kahit anong contest na pantay ang laban, na ang kanilang tiwala ay napapangalagaan. Kausap ko si Secretary Fabila, kausap ko si Undersecretary Zenny Maglaya at tanggap nila na sa interpretasyon ng trabaho ng DTI, talaga namang kasama ito. Isa sa pinakamahalagang hakbang na magagawa ng kahit sino man ay magpaliwanag sa publiko. No? Ito talaga yung nangyari, ito yung aming proseso dito, ganito kami nagbabantay na ito, kung tambiolo man o kung text man o kung ano man, computer man,
na hindi ito na-areglo o namamaniobra, nakakasiguro lahat ng lumalahok na pantay ang laban para sa kanila. Kung magpaliwanag sila ng ganon, ay yung trust and confidence ng tao ay lalong titibay para sa kanila. Sa ngayon, nasa fact-finding portion tayo, alamin natin kung ano talaga, and then at that point, we will proceed to the next appropriate steps. Sa patuloy na pag-init ng isyong ito, nagsalita na rin ang isa pang host ng Eat Bulaga at matalik na kaibigan ni Joey De Leon, si Vic Soto. Ang mainit na pahayag ni Vic at ang latest statement ni Joey De Leon. Nilang lansihin ang mga tao by using my kumpare, Joey De Leon, hindi tama. Masama ang loob ko dun. Kamay ko yung humila nun. Ako may problema, wala lang. Hindi naman ako Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Mas matagal pa po sa Eat Bulaga sa 28 years ang pagkakaibigan ni na Joey De Leon at Vic Soto at mamaya maririnig niyo pong si Vic. Depensahan ng kanyang kumparing si Joey. Panoorin niyo po ang exclusive interview ng Showbiz Central kay Vic Soto tungkol dyan. Samantala, gusto ko lang pong pasalamatan ng mga doktor ng daddy ko na na-hospital over the weekend, Doctors Jerry at Tessa Agkawili. Maraming salamat sa pag-aalaga sa kanya. But more on Ogie Alcacid's birthday party muna. Tinanong po ni Raymond kung ano ang all-time favorite Ogie song ng ating mga celebrities at ito po ang kanilang sinabi. Sa napakadaming hits ng singer-songwriter na si Ogie Alcacid, ano nga ba ang Stars' top favorite? So hard to choose just one. For me, it would be Pangarap Kong Ibigin Ka. Kung mawawala ka. Napaiyak niya ako doon. Favorite song ko ni Ogie ay Sa Kanya. Oo, marami akong nabubola noon dahil sa kanya. Sa kanya, yung song na yun. Inspirational at saka kahit para kanino pwede. Universal ang message. For singer Noy Volante, his fave is a song which he used to sing para sa ex na si Nina. Mahal kita, walang iba. Pag nailove ako, ganun eh. Pag nagmahal ako, walang iba. Ngayon, I'm looking for someone na makakantahan ko nun. Mahal Kita, Walang Iba is also Jelly de Belen's pick for a song she dedicates to husband Ariel. Sina Lucy Torres, Gian Magdangal, and Martin Rivera naman singled out Kailangan Kita as Ogie's best song ever. Kailangan Kita. Kasi very, very deep yung meaning ng song, so I can really relate to the song also. Kasi at some point in my life, in our lives talaga, na we really need someone who loves us. Ogie's hit Nandito Ako ang second most favorite of the Stars. Yun yung una nakita ko si Ogie nag-perform, actually na naka-piano outfit pa nga sa nun eh. So, alam mo kanino niya dinedicate yun? At ang top pick of the Stars, well, let's take it from one of the most beautiful and most controversial actresses in showbiz, Gretchen Barreto. Bakit ngayon ka lang dumating? Oops! Napasobra ng word, Miss Greta. Anyway, ang song na mala-torn between two lovers na ito, ang fave din ng most of the boys. Right, bro? Pantang yun, nakaka-relate ako sa mga issues sa buhay. So, sino raw yung dalawang girls na yan? Secret ko na yan. At si Jano, napakanta pa. Bakit ngayon ka lang? Nakarelate din kaya siya sa ballad na ito or sadyang masarap kantahin ang song na to? No wonder it's also a video kay hit. Totoo ba na nagwala ka at nag-suicide ka pa? Nakakaloka ha? Eh bakit naman kaya? Angelica, ikaw na ang sasalang sa lie detector test kaya don't lie to me. Rufa May, ikaw rin. Sino ba talaga ang nanloob sa bahay mo? Sabihin mo na sa interview mo ha, promise. Curious ako eh. Si Mega naman nagsalita na. Ready na yata siyang ikasal si Casey. Ay ang tanong, kanino? Humigit kumulang 2 milyong piso, ito raw ang estimated value ng mga alahas, laptop at iba pang ari-arian ni Rufa May Quinto na natangay matapos looban ang bahay niya sa isang secured subdivision sa Quezon City. Isang araw din daw niyang iniyakan ang pagkawala ng mga nasabing ari-arian at di birong trauma raw ang naidulot sa kanya ng karanasang ito.
Kasabay nito, ilang spekulasyon pa tungkol sa nasabing nakawan ang naglabasan. Inside job daw ang naganap na nakawan at isang malapit kay Rufa May ang may pakana ng panloloob dahil hindi basta-basta napapasok ang subdivision ng kanyang tinitirahan. Ito na nga ba ang lead na hinihintay para matukoy kung sino ang suspect sa panloloob sa kanyang bahay? Rufa May live sa Showbiz Central. Alright, Peachy. Ngayon ako naman ang magtatanong sa'yo ng mga questions. Narito yung floor plan ng bahay mo. Ano? So, according to the investigation, paano nakapasok sa bahay mo yung mga nagnakaw sa kwarto mo? Definitely, dumaan sila sa bakod kasi vacant lot po yung katabing lote ko. Okay. So, dumaan doon, may vacant lot dito eh. So may bakod dito sa gilid? Dumaan siya dyan, umikot siya, pag ganyan, hanggang sa nakapasok siya dito. Sa dining room pumasok? Sa dining room pumasok, hanggang sa... Siguro hindi ko nalock yung pinto ko. Na sight niya, nakita niya doon yung bag ko. Tsaka yung alahas na sinuot ko. So sa living room pa lang may mga kinuha ng gamit? Yeah, yung laptop ko tsaka yung lalagyan ng laptop. Bago pa nakarating sa bedroom mo? Bago nakarating. Natutulog ka nung mga moments na yon, di ba? Yeah, tulog ako nung oras na yon. Tapos, so ano yung mga kinuha nila sa bedroom mo? Kasi sa kwarto ko, merong, itong kama ko, dito merong banyo. Okay. So doon sa banyo ko actually, kinuha yung relos na suot ko, tsaka yung alahas na suot ko nung araw na yon. And alam ko, yun talaga yung pinaka-bulk tsaka yung bag ko. Pati bag. Oo. Pero alam ko kasi yung watch mo talaga yung pinaka-bulk of the, sinasabi nilang almost 2 million yung nanakaw sa'yo, actually, diba? yung relos yun. What pero watch was it? Hindi naman nakukuha yung iba pa. What watch was it? Ha? What watch? Patek. Patek Rose Philippe gold na 24. talaga namang high-end na watch. Hindi, binili ko yun matagal na. Kumbaga favorite watch ko So, kumusta yun. na yung investigation ngayon? Ano yung may mga lead na ba kayo kung sino ba yung pumasok doon? Meron na ngayon, hanggang ngayon, under investigation pa din siya. Titulungan ako ng mga NBI at ng iba pang mga kapulisan. So, lahat naman ng tao sa bahay ko, kahit ako nga, nag-ano na kami, may mga fingerprints. And in fact, pati yung mga kasamahan ko sa bahay, magkakaroon din sila ng mga lie detector para lang masabing hindi inside job, di ba? Okay. Pero you really trust the people living inside your home? Of course, kasi I live with my brother. And madalawang kasama sa bahay. Nakasama ko, bata pa po ako. So definitely, hindi... Ako, I believe na hindi sila talaga. Pero Peach, may kumakalat na pabulong at may mga spekulasyon na sinasabi through text na kumakalat na baka raw yung mom mo yung may pakana nito. How do you react to something like that? Na baka raw siya yung kumuha kasi nakakita raw sa kanya nagsusolicit ng pera? Ano ba yung kwento doon? Paano ba nagsimula yan? Yung pagsusolicit niya ng pera, nangyari po ang nakawan nung Thursday ng madaling araw, mga 3 to 6, ewan ko kailan siya pumasok. Tapos, ang mami ko went to SOP, which I left kasi for Hong Kong. Nag-shoot ako ng dapat 4. So, wala ka sa SOP nung Sunday? Wala po ako sa SOP, tsaka nung Sunday, kadarating ko lang nung Lunes. Ang mami ko daw went there, hindi ko naman alam. Nagpunta siya doon na nagsusulisit siya. Pero, syempre, hindi naman porket nagsulisit siya na nagnakaw. I think, kung sino man nagsabi ang bastos naman, di ba? Ayun, in fact, mami ko nga naglayas na eh. Hindi ko na alam kung nasan siya. Kahapon. Nahanap ko din siya para nga, tanungin ko din siya what happened do sa SOP. Gusto ko ding malaman yung side niya. Wala, ewan ko. Baka pati siya nanakaw na. Pero Peach, yun nga, gusto mong kausapin yung mami mo ngayon, baka nanonood siya, may gusto ko bang sabihin sa kanya na just to clear everything? Mami, ano ba yung sinusulisit mo? Kakahiya Hindi. Kasi ano pero you provide for her, you provide. Everything. Okay. Di ba? And you work so hard also, di ba? Hindi na kailangan ng... Tsaka, hindi niya naman kailangan mag-solicit dahil lahat na, sinagot ko na lahat. So, Mami, first time ko to sasabihin sa'yo na I think dapat magpakita ka na, tapos mag-usap tayo, umuwi ka. And
yung tungkol naman sa pagbibintang ng mga tao naman about her, opinion nila yun di ba? Bahala sila sa buhay nila. Pero there's absolutely no truth to that na involved ang isang malapit sa'yo. Definitely, hindi ang nanay ko. Ewan ko na... Pero hindi rin inside job. Ayun, hindi ko alam kung merong nauto ang nanay ko. Hindi ko pa rin alam. Kasi nga kaya nga under investigation pa. Hindi ko alam baka merong sa tolda. Ewan ko kung sino, kung nasan siya, Diyos ko. So, ano nang next step from here? Kasi alam ko under investigation pa. Ano pa yung next step? Ang next step ko po na gagawin, definitely, kailangan managot syempre yung gumawa nun. At doble ingat na ako. Kasi kakausapin ko rin ng homeowners ng subdivision namin na mag-ingat ng todo-todo. Yung security. Yung security. At magdadagdag ka ba ng security sa bahay mo? Meron na akong security sa bahay ko. Pero makikipag-usap pa ako ulit sa homeowners. So yun, yung nagkalat naman na involved yung nanay mo. Na nag-solicit ang mami ko. Siguro naman wala naman masama, di ba, mag-solicit, di ba? Tsaka hindi naman sila nagbigay ata. So yung mga nagkakalat ng text about her, kung wala kayong binigay, huwag niyong sabihin. Hindi ko pagtatakpan ng nanay ko. Pero alam mo yun, parang tigilan na sana yung mga kung ano-anong kumakalat dyan na text-text na... Ngayon, ano naman ang gusto mong sabihin? Kasi nanay ko pa din yun, di ba? Hindi ko sasabing perfect ang nanay ko. Pero I'm doing my best para maproteksyonan siya. Kaya mami, sana sa susunod, bago ka mag-solicit, sa akin ka muna tell me muna, di ba? Kasi nagkataon wala ako dun Nasa Hong Kong ka, di ba? Nasa Hong Kong ako. Alright, Peachy, maraming salamat. At Thank sana you. At sana ay maayos na to. Magnanakaw na yan, managot siya, no? Oo nga. Alam mo, dapat talaga managot yan, Peach. Pero good luck sa'yo. At sana Thank you so much. ma-solve na ito as soon as possible. Thank you. Pero yun nga, tulad na sinabi mo, it's just material things. Yes. Babalik din yan sa'yo. Opo, kaya po ako okay ngayon. Kasi po alam ko na pag may nawala, may maraming And I know you're very busy now with your career. I'm super busy. Kaya, ayun. Speaking of pagiging busy, sa October 10, showing na nga isa kong movie. Dapat apat. Alright. Thank you. Salamat sa'yo, Peachy. At sana maayos na nga yan. Samantala, mga kapuso, nakausap ko po ang megastar na si Sharon Cuneta sa birthday party ni Ogie Alcacid at nagulat kaming lahat nung sinabi niyang okay lang sa kanya kung magpakasal na si Casey. Narito po ang buong kwento. Mula nang magdalaga ang anak ni Sharon na si Casey ay hindi mapigil ang interes ng publiko sa kung sino ba ang lalaking dinedate nito. May Billy Crawford, may Rico Blanco, pero ang pinakamatunog ay si Lino Cayetano. Pero si Lino, well, we know him, we've known, there's nothing not to like about him. Casey's 22, whatever makes Casey happy. And I say there's nothing, whoever she befriends, whoever likes to support her, whoever... Kahit naman sino, basta decente. By God's grace, wala pa namang nakikilala kami na parang hindi, kumbaga, nabastos or ganyan. Wala naman. Everybody she's been linked with. Pagdating daw sa pagpili ng mga karelasyon, buo raw ang tiwala ni megastar kay Casey. Ay, napakatino ng buhay ng anak ko. Pag nasa tamang edad ng anak mo is for your daughter to be as happy as possible. Whoever can give her that, and then I want her to just be crazy about me and all the days of her life. I just want her to be happy, that's all. Yeah. Kasi I trust her, she's proven herself. In fact, okay lang daw kung mag-asawa na ang anak. Hindi biro tumira sa ibang bansa ng 4 na taon, di ba, na mag-isa ka. And walang binigay ng sakit ng ulo sa akin yung bata, ngayon pa ba ako mawawala ng tiwala? If she says to me, Mama, tomorrow I'm getting married, I'll be happy. If she says, Mama, I don't want to get married for another 10 years because I want to be an artista, I'll be happy, whatever she wants to do. Nasa tabi mo. Sometimes na parang may dumadaan sa likod or may malamig or may mainit. Umanda ka sa maaari mong makita. Siyang ganun, tinignan ko. Pagtingin kong ganun sa kanya, nagkatinginan kami, huminto siya. Tapos bigla siyang nawala. Ang mga nakahihindik na karanasan ng 2 artista, ang misteryo ng lobo at ng painting. Tutukan mo. Pero para hindi na tayo
tayo masyadong matakot dyan. Watch nyo to. Sila na raw ang tatalo sa Sex Bomb. Abangan ang pagtotoo sa pagbabalik ng Showbiz Central. Sa kadiliman ng gabi, kusa raw gumagalaw ang mga gamit sa kwarto ng aktor na si Jojo Alihar sa kanyang bahay sa Quezon City. At ang mga nakapanghihilakbot na insidenteng ito nangyayari sa harapan ng kanyang mga mata. Nagsimula yun, yung mga little things lang. May mga instances na nanonood akong TV, ako na mag-isa. Tapos biglang bubukas yung pinto ko. No? Pero hindi. Una-una sarado yung kwarto ko eh. Walang papasukan yung hangin. Another thing is, you have to twist. There's a twisting motion sa door. Na kailangan i-twist mong ganun. Ngayon, bago nun, bumabalik pa. Plok. So talaga may nagbubukas sarado. Nung umalis na ako sa bahay na yun, kasi nga, for some reasons, for a while, merong umiiyak daw doon. Nang lumipat ng tirahan ng TV host, nagimbal siya nang malamang sinundan siya ng kaluluwa. There was a time, walang tao sa bahay, ako lang din mag-isa na naman. Tapos, natutulog ako, bukas yung pinto, yung lobo na inatendan kong party prior nung anak ko. Alam mo, pumasok yung lobo. Pumasok yung lobo, umasok siyang ganun, umikot siya hanggang dito sa Tapos, lumabas siya ulit. Sabi ko, ayun na naman ako, gano'n. Saan mo dadalhin yan? Labas yan, labas. Hindi pwede lobo rito. Labas na ulit. Hindi inakala ni Jojo na nang tangkain niyang kausapin ng multo, napakita ito sa kanya. May nakita akong dumaan. After about 2 minutes, inabangan ko, lumabas siyang gano'n. Tinignan ko. Pagtingin kong gano'n sa kanya, nagkatinginan kami, huminto siya. Tapos bigla siyang nawala. Nakamaong, medyo bagets-bagets pa eh. Siguro, mga wala pang 20 years old eh. Gano'n nakita ko yung physique niya. And he's very playful. Nakita ko yung form niya, pero yung mukha niya, for some reason, blurred eh. Dahil ayaw siyang patahimikin ng mapaglarong nilalang, kumonsulta si Jojo sa isang psychic practitioner. Description ni Jojo, teenager siya. Usually, pag ang mga teenagers na mga nag-pass on, starting from 10 to 17 years old usually, malakas ang energies pa nila. So, yun, i-encapsulate yung energy nila sa time na yun. Bakit nagiging close kay Jojo? Because first and foremost, si Jojo kasi, ina-acknowledge niya ang presence. When you have a term called poltergeist, it actually means naughty spirit. So on that end, sa mga description ni Jojo, I would say so, but not the harmful type. Matapos sumali sa reality show na 30 Days, pansamantalang iniwan ni Raven Villanueva ang showbiz para ituon ng kanyang atensyon sa isa pa niyang hilig, ang pagpipinta. Pero hindi katulad ng kanyang amang pintor. Kamatayan ang tema ng kanyang likha. In real life, people die, so I'm just painting what's real. Kita ko before na mga spirits, stuff like that, mga kung ano-anong mga, scary stuff. Yung nasa States ako, nung bata pa ako, nakita ko ng ulo sa sahig na umaagnas. Before kasi sa Kaliray, nakikita ako ng babaeng lumulutang sa puno. Shooting yun babaeng nakalutang, na naka-duster siya na brown. Tapos yung parang may fog na ganun So parang ganun na rin yung painting, di ba? But, it evolves to something else. Lingid sa marami, hindi nag-iisa si Raven tuwing nagpipinta siya. Isang espiritu ang sumasanib kay Raven na siyang nagdidikta ng imaheng iguguhit niya. Sometimes when I paint, may nararamdaman ka minsan parang may tao sa likod. Sometimes na parang may dumadaan sa likod or may malamig or may mainit. Parang may humahawak. Para mabasag na ang misteryong bumabalot sa mga karanasan ni Raven, tinuntun niya ang isang paranormal expert para humingi ng kasagutan. Ito, highly intuitive ka, pero na-express mo sa canvas. Hindi lang ito nakikita ko mas visible itong tatlong spirit nito going up. So, isa, dalawa, tatlo. Merong isang pero it's not going up, but stand still ay pababa. Actually, para sa spirit na nag-influence sa'yo. Nandito mo kayo? Bata? Nandiyan sa may bandang likod niya.
natural stroke na maliin. Pag yung bata ang gumalaw ng kamay niya, nagiging light. Espiritu to ng batang babae. Siguro nung araw ay mahilig sa painting o siya mismo isang painter, no? Identity niya hindi ko masyado makita, pero bata siya. Andyan siya. Nakita ko na siya sa likod at siya yung naggagalaw, nagtulak dito sa right hand ni Raven. Spirit painter siya. No? Ginagawa siya medium ng isang espiritu, no? To paint o express yung nararamdaman nito yung spirit. I think normal naman yun sa bahay mo, di ba? Minsan may mga something kakaiba. Hindi ko naman ginagawa siya para mabili ng tao eh. Parang it's something I like sa sarili ko na napufulfill ako na parang it's different. We'd like to acknowledge si Junie Gambo. Siya po ang nag-voice ng mga segments na yan. Ang tatay po namin ni Full. Uy, muntik na mahulog. Sa Full House mamaya, don't forget to watch pagkatapos po ng All-Star Case. Samantala, eto na po ang update ng Decide Your Side natin mga taga Showbiz Central. Tinanong po namin kayo kung naniniwala kayong pwede pang magbati sina Willie at sina Joey. 46% of you said na oo, pwede pa silang maging friends. Pero nangingibabaw pa rin ang mga hindi naniniwalang pwede pa sila magkabati. 54%, konti lang po ang diferensya. Pwede pa rin kayo mag-text ng inyong mga opinion. And don't forget, ang exclusive interview po namin kay Bossing Vic Soto mamaya po yan, exclusive sa Showbiz Central. At si Polo Ravales uupo sa ating hot seat at will face the central jury. Ang tanong, will he choose to seal or reveal his killer question? Samantala, meron po isang grupo ng mga fans ng Sex Bomb Girls ang sumulat sa Showbiz Central. At sabi nila, gusto daw po nilang ma-eyeball ang kanilang mga idol. Panoorin niyo po to mga taga Showbiz Central at ang gaganda nila! AKA Sex Bomb. Hi, I'm Alvin Pua, AKA Mia. Hi, I'm Shonor Tito Sola, AKA Jackie Riba. Hi, I'm Cher Martinez, AKA Yvette Pabalan. Hi, I'm Gabs Trevos, AKA Danica. Hi, my name is Mark M. Guevara, a.k.a. Sons and Garcia. Dan, a.k.a. Sex Bomb Graves. My name is Andrew, a.k.a. Sex Bomb Sandy. David Castillo, a.k.a. Cheche. I'm Mark, a.k.a. Sex Bomb Jopay. Hi, I'm Glenn, a.k.a. Sex Bomb Weng. I'm Ate Kat at Ate Joy ng Sex Bomb Graves. Ang araw, ako po, Cherwit, ang leader ng Sex Bomb Gays, Rochelle Pangilinan. And we are the Sex Bomb Gays! Get out! Sa simpleng katuwaan na nagsimula ang grupong ito ng mga sex bomb fanatics and impersonators. But it eventually became a passion for the Sex Bomb Gays. At ito ang nagdala sa kanila sa stage ng iba't ibang dance contest at barangay fiestas. Kahit na sa bukid at malilit na bahay lang sila, nag-practice ng mga sayaw nila. Gusto namin gahin yung mga steps nila kasi nga sila ang pinakamagaling na all-group female dancer dito sa Pilipinas. So pag nagpa-practice kami, syempre may time na hinahabol kami ng barangay. Syempre mga bakla takbuhan, pauwi sa bahay. And as expected sa kahit na sinong Sex Bomb fans, gusto namin silang ma-meet at maka-showdown kahit na once lang. At yan ang ibinigay sa kanilang chance ng Showbiz Central. And this time, sa isang totoong rehearsal studio sila magpa-practice ng sayaw in preparation for their showdown with their idols. At habang kinakareer nila ang pagre-rehearse, wala silang idea na pinapanood na sila ng Sex Bomb sa labas at magaganap na ang pinakahihintay nilang eyeball with their idols right there and then. At di na sila napigilan pa, diretsong showdown na. At sa pagkikitang ito, no doubt na pabilib nila ang Sex Bomb Girls. At kung pangarap mo ring maka-eyeball ang sikat mong idol just like them, sumulat sa Showbiz Central at gmanetwork.com. Nagsalita na si Willie, nagsalita na rin si Joey. At ngayon, si Bossing Vic naman ang magsasalita tungkol sa kontrobersya.
Ang sinasabi nga nila ay mechanical glitch. Hindi sapat sa akin yung explanation nila. Pero heto pa, may isang artista na may mahigit 300 pairs of shoes. Grabe, no? At lalaki pa ito. Isa ulit, grabe, no? Malapit na yan. Last week, napaindak ako sa mga revelasyon ni Ryan Agoncillo nang siyang unang sumalang sa lie detector test. Under kadaokin, kumaring Judy Ann Santos. No. Nag-lie ka! Kasi ako nag-lie ka! Under ka daw Under nga. Ngayong linggo, ano naman kaya ang mabubunyag tungkol sa novelty queen na ngayon ay mainit na pinag-uusapan? Marami ang nagduda sa kanyang malayang paghahayag ng pagmamahal sa TV host na si Bobby Yan. Matagal kasi bago nagsalita ang binata tungkol sa kanilang relasyon. Nakabangga niya si Juan Mig Bondok na minsang ding na-link sa kanya. Hanggang ngayon, hindi namamatay ang isyong nagkaroon daw sila ng relasyon ni Paolo Bidiones. Si Angelica Jones, comedian, recording artist, tumakbong board member ng Laguna, ex-girlfriend ng TV host na si Bobby Yan, isang lie detector seat, isang controversial actress, isang round ng matinding tanungan, isang reputasyon na nabahira ng intriga. Are the never-ending speculations all truth or lies? Magkakaalaman na ngayong hapon, kaya naman Angelica, don't lie to me. Yes or no lang, isasagot mo sa bawat tanong. Antayin mo lamang ang aking standard phrase na don't lie to me, yes or no, bago ka sumagot. Ayan, alam mo Angelica, sinabi ko sa mga staff, hindi ka sinungaling na tao. Yes. So, pag lumabas lie, tatambling ako talaga. Kaya sana wag mo akong pahirapan at pumasa ka nawa sa ating lie detector test. Alright, ang unang tanong. Totoo bang naglalagay ka ng mertiolate sa paa mo para ito pumula? Don't lie to me. Yes or no? Yes. Inspektor, yes ang sagot ni Angelica. Is it a truth or a lie? In fairness, sabi ko sa inyo, hindi sinungaling eh. At saka wala naman masama doon, di ba? At saka gusto ko maging mapulang pa ako ginagamit sa foot spa. At talaga, mertiolate lang pala yung ginagamit? Yes, foot spa. Kaya... doon mo natutunan yun? Doon ko natutunan ng mertiolate. Kaya ako kasi just use mertiolate in your ayan. foot. Ayan, beauty tip yan from Angelica Jones. Maglalagay kayo ng mertiolate sa paa para pink-pink ng konti. Yes. Alright. Question number 2. Ayon sa nanay mo. No, ba't ka banggit ang mom ko? Eh, hindi. Ito na nga eh. Bakit ayos mo? Minahal mo daw si Paolo Bidiones. Ang tanong, nagkaroon ba talaga kayo ng relasyon ni Paolo? Don't lie to me. Yes or no? Ano, Angelica? Sandali lang. Ayoko magsinungaling eh. Wow, it's my first time. Kaya mo yan? Yes or no lang ang sagot, dear? Pwede explanation? Sige, tignan muna natin kung anong lalabas. Pwede may explanation? Mag-yes or no ka na muna. Kasi dalawa yun eh. Minahal. Hindi, doon na lang tayo sa nagkaroon ba kayo ng relasyon ni Paolo? Kahit anong relasyon, ang pinag-uusapan, basta relasyon. Sasagutin ko yung minahal, yes. I used to love him before, bago ko naging boyfriend si Bobby. So, ang sagot mo, yes. Sa relasyon, Sa relasyon, yes or no? Yes. Inspektor, nag-yes si Angelica Jones na sila daw ay nagkaroon ng relasyon ni Paolo Bidiones. Truth or lie? Truth. Humanda ka na, Paolo Bidiones. Tatawagan ka ng staff ng Showbiz Central. Oh my God! Pangatlong tanong, ikaw ba daw? Pwede mo explain, Paolo. Okay lang naman yun. No, I just want to explain. Friendly relationship. It's still a relasyon. Gusto ko kasi explain na hindi ko sinasabi to before because ayoko isipin ni Paolo ginagamit siya. It's
3 years ago. Oh, pass naman na. Okay 4 lang sa years amin ago yun. is pass. It's a pass. Oo, okay lang naman yun. Napapa-English tuloy ako eh. At saka gentleman naman si Paolo. Siguro naman hindi kanya i-deny. At saka magkaibigan kami, matagal na yun. It's 3 years ago. Hi, I wish ako may relasyon ako kay Paolo Bediones. Ang pangatlong tanong, Angelica, ikaw daw ang dahilan ng break-up ni Juan Mig Bondok at ng kanyang non-showbiz girlfriend. Don't lie to me, yes or no? Hindi ko alam na naghiwalay sila. Wala akong alam. So yes or no? Paano masasabing yes or no kung hindi ko alam? I'm telling the truth. No? No. Oo nga naman, kung di mo alam, di no. Inspector, no, ang sagot ni Angelica? Ang iyong hatol? Lie. Hindi ko alam. Aalamin natin yan. Juan Mig, gumanda ka na rin ng tawag mula sa staff ng Showbiz Central. So, ibig niya sabihin, naghiwalay sila dahil sa akin. So, minahal ako ni Juan Mig. Baka nga. Baka kaya kayo nag-away? Hindi ko alam. Ay, nag-lies. Kailangan ko palang sumayaw. Yan, gustong-gusto nyo yan. Todo na yon, tumbling na. Malulumpo ko rito, kaya utang na loob, Angelica. Don't lie to me! Hindi, di ba sabi ko kanina, before sumagot tong yes or no, hindi ko alam na naghiwalay sila dahil sa akin. So kaya sinabi ko no, pero ngayon nalaman ko naghiwalay sila dahil sa akin. So that means, minahal niya ako. Okay, umapila ka na sa barangay. Pero ito ang pang-apat na tanong. Pero magkaibigan lang kami. Ito na, Angelica, ang tunay na issue. Totoo bang nagwala ka last Tuesday at inaway at sinugod mo ang isang sexy star na kadate daw ang isang Chinese non-celebrity businessman sa isang bar last Tuesday? Don't lie to me, yes or no? No. No, hindi daw nagwala si Angelica, Inspector. Truth or lie? In fairness, hindi siya talaga nagwala. Pero eto, truth or lie din ba ang lalabas? Totoo ba na ang Chinese non-celebrity businessman na yan ay ex-boyfriend mo? Truth? Don't lie to me. Yes or no? Yes. Yes, ex-boyfriend daw ni Angelica, Inspector. Pero hindi siya nagwala. Ang hatol mo? Truth. In fairness sa'yo? So break na kayo nun. Wala na tayong pakialam doon. Ako nakapag-break sa kanya. Okay. Ngayon, actually, he called me, text me na he wants to clear the issue because wala siyang girlfriend. Wala. Wala din siya kadate nung last Tuesday. It's a friend's birthday party. Okay, wala siyang kasamang kadate. Alright. At hindi ka nagwala. Yes. Klaro yan. Eto na ang ikinaloka ko, Angelica. Naglaslas ka nga ba ng pulso dahil sa isang lalaking huli mong minahal? Don't lie to me, yes or no? No. No, ang sagot ni Angelica habang pinapakita ang kanyang mga wrist na wala naman talagang marka ng anumang laslas. Inspektor, ano ang iyong hatol? Truth. Kitang-kita naman po ang ebidensya. Ayan, wala ho siyang laslas. Pero, totoo ba na nag-attempt ka magpakamatay recently? No. Baka naman umitom ka ng Martile na pinapahid mo sa paa, hindi naman. Paano ko mapapakamatay? Galing ako Morocco, Africa. Galing kang Morocco. Tapos nag-shooting pa ako ng Sariaya Quezon Park kung Ako Ikaw. Alright. So everyday may show ako dito sa gym. Parang nangyayari yun. Oo nga naman. In fairness naman kay Angelica, at buhay na buhay naman siya ngayon at parang kulay pink nga naman ang kanyang paa. Huling tanong, bali-balitang meron ka daw cancer ngayon at ito daw ang tinatahilan mo sa iyong ex-boyfriend para balikan ka. May cancer ka ba talaga, Angelica? Don't lie to me. Yes or no? No. Inspector, wala daw cancer si Angelica? Totoo. Alright. Pero, nag-emote ka ba sa ex-boyfriend mo na meron kang sakit para balikan ka? Actually, hindi ako nag-emote. Actually, nung nasa Pier 1 ako that night, nung sinasabi nagka-issue, kasama ko si May at si Jay Orense na ang producer ng Pinoy Meets World. Kararating lang niya ng Morocco. Alright. So, nag-celebrate kami and my ex-boyfriend, lumapit siya sa akin at talagang nag-offer pa nga siya ng drinks eh. Alright. And he always called me nga. And So, hindi ka nag-emote para bumalik siya sa'yo? Paano mapagbalik sa Ikaw kanya? nakapag-break. Ako nakipag-break. At saka busy ako
sa career ngayon. At gusto ko muna magpasalamat. Sige. Sige, sumabay na. Sige, mag-imbita ka na rin doon sa... Ako, ikaw. Ako, ikaw. Next week yan. Yeah, maraming pong salamat sa mga nanood ng Pinoy Meets World. At nagpapasalamat po ako kay May, kay Jay Orense, sa lahat ng staff ng Pinoy Meets World. Dahil sa Pinoy Meets World GMA 7, naging sobrang close kami ni Alisa. Hi, Alisa. I miss you, girl. So, pati na pala talaga kayo ni Alisa. Best friend kami. Walang halong plastikan yan, ha? True or lie? Gusto mo? Okay na. Ano, syempre, don't forget, September 10, please vote me sa Kung Ako Ikaw. Dahil actually, ang problema ko ngayong money, hindi ko problema love life. In fairness, palakpakan naman natin, Miss Angelica Jones. Thank you. Mga kapuso, maraming tayong pasalamatan ang Truth Verifier Systems, Inc. With telephone number 634-757-0271. Hanapin nyo lang si Miss Cherry Dumlao Nulud. Paalala lamang po, ang polygraph o lie detector test ay sinusuri ng isang professional trained expert. Subalit, ang resulta nito ay hindi dapat ituring na absolute truth. Ayan. Sa pagbabalik po ng Showbiz Central, abangan po ninyo, haharap sa ating central jury, ang napakagwapong si Mr. Polo Ravales. Nako, may issue na si Polo daw, kaya daw ganun kaganda ang katawan mula sa kanyang baby fats. May mga peki daw dito. Nako, kailangan sagutin niya ni Polo Ravales. Samantala, ito po ang truth. Marami pa kayong dapat abangan sa pagbabalik ng Showbiz Central. Listen to this tweet. Nagsalita na si Willie. Nagsalita na rin si Joey. At ngayon, si Bossing Vic naman ang magsasalita tungkol sa kontrobersya. Ang sinasabi nga nila ay mechanical glitch. Hindi sapat sa akin yung explanation nila. At ito pa ang tutukan mo. Sino sa mga lalaking artista natin, lalaki ha, hindi lalakwe, ang may pinakamaraming sapatos? Susunod na yan sa Showbiz Central. Gadgets. Yan ang karaniwang kinukolekta ng mga guys nowadays. Pero alam nyo bang there's a new trend in town? Kung inaakala mong marami na ang 10 nabili mo sa Tiangge, think again. Simulan natin ang countdown ng male celebrities with the biggest shoe collection. Mula ulo hanggang paa ay complete package si Dennis Trillo with almost 50 pairs at number 10. Hindi kasya talaga pag maliit lang ang lalagyan. Kailangan yung enormous na talaga cabinet. Number 9 si Mark Heras na di lang pang forma, kundi pang sports pa ang kanyang 56 sneaker collection. Pag bumibili ako ng bago, parang naisip ko parang ayokong gamitin. Parang magagas-gas. Normally, naiilang ako gamitin. Mula pointed boots hanggang comfy shoes, kinukolekta ni Arnel Ignacio yan lahat. Kaya naman with 75 pairs, nakuha niya ang ating 8th spot. Ladies, hindi lang kayong mahilig sa sale dahil expert din dyan ang ating number 7 na si Sergio, Ding Dong Dantes with almost 80 pairs. Meron akong isang sapatos na alam kong mahal na nakuha sa ibang bansa na rare. Pero nakuha ko ng half the price dahil sale. Yan ang mga tipong sapatos na pinapahalagahan ko. With their 100 pairs of shoes, aminado sina Kuya Germs at Mark Anthony Fernandez na ang pagkokolekt ay di ganun kahirap basta marunong kang maghanap. Kahit sa sapatos ng mama ko, ina-arbor ko na rin. Kasi hindi pa ako masyadong marunong sa sapatos. Pati sa Tita Lorna ko, ina-arbor ko. Mapansin ng tao na mula sa ulo hanggang paa, terno talaga yung suit. Halfway at number 5 si Ogie Alcacid na sa 300 pairs ng sapatos, di na niya alam what to do with them. Marami akong pinamigay last time, tapos nag-garage sale din ako, tapos binigay ko sa mga maid ko yung kinita. Number 4 naman si Richard Gutierrez na dahil 500 lang sapatos, di nakasya sa iisang bahay. Meron akong closet para sa mga sapatos ko. Tapos dun sa isa naming bahay, meron din akong closet dun para sa ibang sapatos. Billy Crawford steps into our 3rd spot na with more than 600 pairs, may shoe addiction na ata. I think so. I think I have a problem. Kumikinang at number 2 ang celebrity duet star and living it up host na si Tim Yap with 700 pairs. Mula ulo hanggang paa, wild na wild ang forma. Mga 700. Ito ang pinakamalaki kong sapatos na kumbaga, this is my Buzz Lightyear shoe. Pero kung sa paramihan lang naman, si Randy Santiago na ang panalo dyan. He's our number 1 biggest shoe collector with 1,000 pairs of shoes. Marami-rami.
Marami. Most of yung mga older versions ng mga boots ko nasa Rats. Makakakita ka ba ng parang winarat-warat na Kaya, move over, Imelda. Sa dami ba naman ng nauusong styles ngayon, talaga namang di imposibleng lumago. There you go, 1,000 pairs of shoes from Mr. Randy Santiago. That is a lot. Grabe. At kung nagtataka kayo kung gaano kadami, mas maloloka po kayo. Dahil syempre, trademark ni Mr. Randy Santiago ang pagsusot ng shades. Ay, grabe. 1,000 plus shades ang shades ni Mr. Randy Santiago. So, pwede niyang i-match yung shoes niya sa shades niya? Pwede. Wow, grabe yun. Alright, and speaking of celebrity belongings, you guys can own a piece of stardom if you go to Rampa for a Cause. As ang aming celebrity bazaar and fashion show, September 16th at the Rockwell tent for the benefit of World Vision and Make-A-Wish Foundation. From 8 a.m. to 5 p.m. ay bazaar. May mga kapuso tayong kasali dyan. At sa fashion show naman, 9 p.m. yun. Kasali dyan si Ding Dong, si Marian, si Rian. Maraming kasali dyan. Alright, star-studded pala talaga yan. Ako, para dito sa Showbiz Central, mga kapuso, ang ating Star Maps, Raymond, never fails sa ibigay ang hottest news here and abroad. Yes, tulad na lang ng Kamandag, malapit na nilang abangan yan dito sa GMA7 na comic strip dati siya ni Carlo J. Caparas. Correct ka, Jack. Hindi ako nagkakamali sa People's Journal. Inaabangan ko lagi yan. At saka naging guessing game ngayon kung sino yung magiging leading lady ni Char dyan. Naku, sino kaya so abangan yun yung yan? exciting dyan kung sino ba talaga yung makakapareha niya this time around for a new project. It's confirmed. Narito po ang buong kwento sa ating Star Maps. Sa Timog, may go signal na mula sa GMA7 ang TV version ng comics na Kamandag. We are very, very excited. Isang likha na naman ni Direk Carlo na kinahahangaan natin lahat. At para sa kanila, this role can only go to Richard Gutierrez. Siyempre, it's an honor for me to be working with Direk Carlo J. Caparas again kasi nga parang it's destiny. At natutuwa kami itong #1 action star, ng young action star ng GMA7 ang gaganap sa Kamandag na talagang it fits to a T. Going strong naman ang ating mga kapuso sa Cosmo Magazine's 69 Most Eligible Bachelors. Pagdating sa Fantasia, pwede nang gawin kahit ano sa akin. Bawat taon naman may panggulat di ba? Lalo ko dati ginawa ko tanggal ako ng brief. It's very flattering dahil kumbaga it just goes to show na nagpe-pay off lahat ng hard work, ng kapal ng muka. Simula rin talaga lahat ng yan. Tinanggap ko rin yung role na seryo. So sabi ko, pakiramdam ko handa ako. Pero kung labanan ang pag-uusapan, lahat ay nag-aabang sa match ni Manny Pacquiao at Marco Antonio Barrera. Puspusan ang ensayo ng ating kampiyon sa Cebu para lang muling manalo. I don't want to predict this fight. I just do my best and to make people happy and to give a good fight. Siguro sa tingin ng trainer ko si Coach Freddy, nasa 70% na raw. Tsaka malayo pa naman, 1 buwan pa mahigit, so medyo hindi mo na kami tudo-tudo. Ganun pa man, mukhang tumodo pa rin ito dahil sa ngayon, hinto ang ensayo, pati pala ang pambansang kamao, tinatrangkaso. Kailangan lang niya magpahinga, tapos sa Monday pwede na siya mag-practice ulit. Manny, magpagaling ka na para tiyak na ang panalo. Paritong mga pangyayaring hindi namin palalampasin. Malapit nyo nang makasama ang buong cast ng Zydo. Pictorial pa lang, promising na! Watch out as the Zoology album brings the house down sa launch ito sa Hard Rock. Niyanigrin ni Billy Crawford ang Saints ko at Assumption with his infectious beats and dance moves. Malapit nyo nang mapanood sa big screen ng members ng Starstruck Batch 4 as they signed on with Mother Lily's Regal Films. We're all singing praises para sa concert for a cause ng PMPC which was held at Circo Timog. Si Vic, re-rest back para kay Joey. Talagang true friends forever ba tong dalawang to? Grabe na ha! Nasaan ang referee? Ako mismo, nung mapanood ko, asak ako. Pero heto ha, marami na nga talagang naghihirap sa showbiz. Si Snooki, umamin last week, pero mukhang may gustong ihirit ang mami niyang si Mila Ocampo at ex-husband niya na si Ricardo Cepeda. Nako! Mukhang may tensyon ha! Natitense tuloy ako. Promise hindi ko kaya ito. He's one of the most controversial bachelors in showbiz today. At ngayong hapon, haharap siya sa isang matinding tanungan with the formidable duo of Mo Twister and Rufa May Quinto. Kayanin niya
Ano kaya ang mga intriga involving his heart, body, and soul? Is he tough enough na i-reveal at sagutin ang killer question? O sumunod kaya siya kay bossing na nauna nang nag-seal? We will find out as Polo Ravales faces the central jury. Yes, mga kaibigan, syempre nandito po si Polo. Hi, Polo Ravales. Hi, magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng Showbiz Central. Okay, Polo. Hindi na natin patatagalin to, That's right. no? Kailangan na niya mamili Parang kinakabahan ako bigla. Dapat lang. Go lang ng go. Tatlong categories. Okay. Pindutin mo na agad. Yes. There's 3 categories. Yung categories ay heart, body, and soul. Quick question. Ano ba yung categories sa tatlo na mas preferred mo? Ipili. Before ka mag... Heart, body, and soul. Total, parati naman nilang tinatanong yung Parang love alam life ko ko. na. Di heart na lang. Heart na lang. So, ano yung sa categories ayaw mo? Kahit ano. Kahit ano? Kahit ano. Okay, let's time. Oh, Push the go. button. Let's go. Eto na. Heart, body, or soul of Polo Ravales. Ayan na. Uy. Nako, lumagpas sa heart. Okay, sa body. Okay, Polo, ito. First question tungkol sa inyong body. Naintriga ka once na hindi natural ang katawan mo. Gumagamit ka raw ng steroids. Ano ba reaction mo when they're saying na si Polo gumagamit daw ng steroids? Well, syempre parang medyo unfair dahil kahit na araw-araw ko nag-workout tapos gumaganda yung katawan mo, meron pa rin silang nasasabing negative. Iniisip ko na lang na naiingit lang sila. Right. Sa katawan mo. Actually, alam ni Peachy yan na isa sa mga dahilan kung bakit. Nag-break kayo ni Ara dahil sinabi ko naman. So, hindi totoo. Hindi ka nag-steroids. Hindi. Pero everyday I work out. So, never once. Every day. Try lang. Kahit madaling araw nag-workout siya. Yes, nag-workout siya. Ganun ako ka-dedicate sa So, pag-workout. pero in your opinion, madalas bang paggagamit ng steroids dito sa industriya natin? May ibang artista siguro. Yung Well, dito sa artista sa atin, siguro meron. Pero wala ka bang tinig? Di ba nahimatay ka? Hindi ako naman nag-palpitate. Nag-take ako ng supplement. Fat burner siya. Pero hindi siya steroids. Fat burner siya. Sige, next question. Pero madalas ka, ito, maliban sa workout, madalas ka daw gumimik, kaya naliling ka dun sa kung sino-sinong girl. Isa na dito yung sexy star na si Sarah Lopez. Tagal na yan Oo nga. Matagal Yung na bago, yan. dumalaw ka sa shooting, may kasama kang babae, ba yung kasama mo? Yes. Sa Lupin, yun din? So girlfriend mo na? Hindi ko siya girlfriend. Hindi girlfriend. Kasama mo lang everyday? Hindi naman everyday. Every other day. Kaibigan siya ng sister ko. Siya yung Miss Earth na... Siya pa rin yun. Yung Miss Earth. Okay. Speaking of the Miss Earth, ano ba? Girlfriend mo siya o hindi? Kasi kasama mo rin siya sa Boracay. Lisa Santos, di ba? Yung sa Boracay, si wala Priscilla rin yun. iba. Yan yung Miss Priscilla Moreles. Yung sobrang ganda, si Miss Brazil. Iba yun. Pero crush mo yun. Jan Estrada. I find her pretty. Tsaka alam ko... girlfriend ni Jan Estrada yun. So naka-date mo lang. Hindi ko siya naka-date. Nakasama ko lang siya sa Boracay. Pero doon lang kami nagkakilala. Meron kami common friend. Okay. Pero so the other Miss Earth na si Lisa Santos, yan ang iniintriga na girlfriend mo ngayon. Is that true or not true? Kasi, naiintriga siya sa akin dahil medyo madalas kami nagkakasama before. Type mo siya? I find her nice. I find her pretty. Pero kung iligaw, hindi. Hindi ko siya nililigawan. Bakit? Siguro hindi pa ako ready mag-girlfriend. Okay. Dahil dyan, siguro dapat ready ka na sa aming mga killer answer. question. Hindi naman. That's a showbiz answer. Okay. Now, it's time, Polo, for our killer question. Ito yung question na sobrang tindi. Tignan mo naman yung box natin. Yung mga names nandito sa killer question box. Vic Soto, Bong Revilla. Si Vic naman, he decided to seal it, while si Bong Revilla naman decided to reveal it. Ibasa mo yung tanong. Ikaw, may choice ka. Yes. Pero wag mong basahin sa mic yung tanong. I want you to look at the question, isipin mo, tapos answer if you want to seal it or if you want to reveal it. Think hard. Kung i-reveal, Polo, pare, kung i-reveal mo, ibasa mo on air. Pero kung isi-seal mo, wag mo ibasa yung tanong. Okay, babayaan siya mag-isip. Tanong natin yung audience. Seal it or reveal it?
Siyempre, sasabihin naman, reveal. Reveal. Polo. Yung iba naman, reveal. Kaya mo yan, pare. Polo, kasi Kaya mo ba? Kaya mo yan. Ano, tatago natin question na sasagutin mo. Tago na lang natin. Tago na. Ha? Seal? Baka mamaya pag sinagot ko to, tapos safe answer. Hindi, Polo, look at the question. Look at the question. Again. Look at the question. One more time, para clear. Polo, basahin mo yung question ulit. Sige na. Seal or reveal? Or reveal? Kaya mo yan, dude. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sayang naman pagpunta mo dito. Be strong. Last chance. Last chance. Seal or reveal? Sige na. Okay lang. Maraming salamat sa Bio-Essence Folio Dunhang. Thank you. Bitch, thank you. Baka mamaya kasi sabihin nyo safe answer, kaya di ko masagot eh. Hindi, we don't want safe answer. We want true answer. Isa lang? True answer. Hindi. Hindi ko kaya sagutin. Hindi ko kaya. Sure ka? Magagalit sila pag... May magagalit. Babae yan. Alright, buddy. Thank you very much. Thank you. There you go. Polo Rivales decided to Yes. seal it back into our killer question Yes, box. thank you so much, Paul Ravales. Killer question nga yan. Oo nga, grabe. Pero eto abangan nyo, mas killer pa po ang susunod dahil later, abangan ng exclusive interview with Vic Soto when Showbiz Central returns. That's right. Thank you, Polo. Thank you. Say thank you to my sponsors, Bench, Celio, L-Time Studio Propaganda, and Doctors Manny and Pai Calayan. And happy birthday to Tita Jean Saburit and to Noriel in LA. I miss you guys. I'd also like to thank Dr. Manny and Pai Calayan and John Guarnes for my outfit, Lani of Sir George for my hair, and Joey for my makeup. And welcome back to our stylist, Jerry Santos. Yes! We missed you at salamat din sa Digital Hub Savers. You can call Raymond Malapitan for that. Alright, eto na. Last week nakausap natin ng live. Nakausap mo ng live si Snooki Serna. At sinabi nga niya na naghihirap na nga raw siya. And, pero hindi pa masyadong malinaw dun sa kanyang interview last week kung sino talaga may kinalaman dito. It was mentioned in her Yes Magazine interview na merong kinalaman ng kanyang mommy dyan. Her mom and also her ex-husband. So eto po, nakausap namin pareho sila. Panoorin niyo po. She's going to depend on herself. Kung ang feeling nila talagang naghihirap kami, so be it. Sa pag-amin ni Snooki na siya'y naghihirap na, ang kanyang ina at dating asawa naglahad ng niloloob patungkol sa pagsubok na pinagdaraanan ngayon ng dating sikat na aktres. Ayon sa pahayag ni Snooki sa Yes Magazine, isa raw ang kanyang ina sa dahilan ng kanyang paghihirap. Sa aming interview kay Mila Ocampo, hindi niya itinanggi ang kasalukuyang estado ng pamumuhay nila. Democracy, I will not say that we are in financial difficulty, no? Of course, no, meron kaming financial crisis, no? Yung bang hindi na kami living as the way we used to live before, at least naman, thank God, no? We're still having our 3 meals a day. We still live in a house where I could say naman medyo kompleto naman ng konti, enough to give my grandchildren the little comfort that Snooki can afford at the moment, no? Though, Snooki wanted to give them more, sana. Hindi naman namin ikawamatay, sakit kami sa tricycle. I think everybody does. I think, miskin na mayamang tao. Wala naman si Ricardo na malalampasan ng kanyang ex-wife ang kanilang financial crisis. Do a lot of things eh. Now, she's planning to be very active once again sa showbiz. So yung masasabi ko sana kay Snooki is, this time, gawin mo na para sa sarili mo. Masaya rin siya dahil sa positive outlook ng kanilang mga anak sa sitwasyong hinaharap nila. Okay naman sila. They're very happy with it. The way things are going. But anytime pwede ko silang kunin. Wala kaming limitations. She's been there. She's been very strong, eh. I am so thankful na makadyos ang aking anak. Love you so much. You'll always be behind you no matter what. It's very, very easy to judge. Pero yung masasabi ko, unless you've been there, unless you've lived that person's life, hindi mo pwede i-judge. Kaya just live and let live. Supportahan mo if you can, but huwag kang mag-criticize. Hindi sapat sa akin yung explanation nila. Hindi sapat sa akin yung explanation nila. Ang tapang talaga ni Bossing as ever! Ang desisyon niyo ba sa Decide Your Side ay kapareho ng desisyon niya o sobrang iba ba? Nako! Mabuti, tutukan niyo na ang one-on-one interview ni Vic at ni Pia! Yee!
Exclusive to sa Showbiz Central. Alright, nagbabalik po ang Showbiz Central. Nais ko pong pasalamatan. Siyempre pa, si Mikey Oshas ng Hairwell Salon, si John Paul Dizon, at siyempre pa si Joey Samson for my outfit. Thank you very much, Dr. Smani and Pai Kalayan. Ikaw, Pichi. Jer Santos, thank you so much. Micaela. Bench, thank you. And of course, sa Music Museum po sa September 15. Alright, sa atin naman, Decide Your Side, Pichi. Lumamang po ang mga kapuso natin na nagsasabi na hindi na posible magkaayos si Willie at si Joey. Ako naman we should take for consideration the fact na hindi naman sila close to begin with. Hindi ba? Correct. Alright. At dahil sa issue na yan, Peachy, sa kauna-unahang pagkakataon, mga kapuso, tutukan po ninyo ito. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon exclusive, Bossing Vic Soto, magsasalita na. Narito po. Hindi pa namin masyado naririnig yung reaction mo sa mga pangyayari between the two noontime shows, kay Willie at kay Joey. Anong masasabi mo sa mga nangyayari dito? Ano ba talaga ang problema? Hindi naman si Joey. Hindi naman si Willie. Ang problema, yung sinasabing pandaraya, sinasabing panglalamang, na ako mismo, nung mapanood ko, nasyak ako. Kasi ang mga contestants dito, hindi mo naman pinipili eh. Swertihan to eh. Mga nagpapadala ng entries, nagbabakasakali na kahit papano manalo ng premyo, kay malaki, kay maliit. Ang importante is, pag nasali sila, kailangan maging fair ka. Nung mapanood ko yung nangyari doon sa kabilang show, sabi ko, I think it's unfair. Hindi ko masabing nandadaya, you know. Pero hindi natin maalis sa isipan natin yung salitang daya. Ang kine-question ko doon is yung fairness sa mga contestants. Yun na naipaliwanag na nila ng mga opisyal ng kabilang stasyon kung ano yung nangyari nung araw na yon dun sa jackpot portion. Hindi sapat sa akin yung explanation nila. Ang sinasabi nga nila yung mechanical glitch. Hindi ko maintindihan kung bakit napaka-komplikado ng design na magiging faulty. Bubunutin mo lang naman, ipapakita mo lang kung ano laman eh. Yung sinasabing mechanical glitch, sa loob-loob ko, hindi nyo ba inisayo yan? Hindi nyo ba drinayran yan? Ganun bang ka-irresponsable mga nag-iisip ng mga palaro sa telebisyon? Ang pinag-uusapan natin dito ay mga contestants na walang sawang pumipila ng alas 3 ng umaga, nandiyan. Halos hindi na nag-aalmusal yan. Pagdating ng tanghali, hilong-hilo na sa gutom yan. Tapos hindi mo paghahandaan, hindi mo iinsayuhin yung gagawin ninyo. Para sa akin, mababaw yung masasabi nating eksplanasyon. Sa tingin mo, dapat ba si Willie mismo ang mag-explain? Siya naman ang dapat eh, kasi siya yung pumalpak dun eh. Yung sinabi niyang ba't siya mag-explain? Wala naman doon nagko-complain. Palagay ko, hindi niya naintindihan yung sinabi ni Joey, you explain before you complain. Kasi siya yung nagko-complain na tinitira daw siya ni Joey na hindi naman. Sinasabi lang ni Joey, mag-explain ka muna bago mo ako tirahin. Ikaw mo may problema. Bakit sa tingin mo napaling yung or nabaling yung atensyon mula dun sa di umano'y pandaraya na nangyari sa show nila kay Joey? I don't know, masama siguro lang mag-isip ng ganito, pero sa tingin ko, parang gusto nilang maiba yung focus ng mga tao at makakalimutan kung ano talaga yung ugat ng problema, kung ano man yung mechanical glitch na sinasabi ninyo na para maging mapunta na lang kay Joey. I feel for my kumpare, not because he's my kumpare, not because he's my best friend. Nananahimik yung tao eh. And alam niyo naman si parang Joey, he's a commentator. Siya yung tipong pag may nakita siyang mali sa paligid, hindi siya yung tipong mauupo lang sa isang tabi at manonood. Kasi
matalino si Joey. He's very smart. And I can see that he is very conscientious sa trabaho. Kaya itong trabaho niya sa telebisyon, lalo na sa 8 Bulaga, seryoso siya dyan. Kaya pag nakakakita siya ng hindi tama sa telebisyon, hindi mauupo lang yan. Meron ng isang grupo ng mga concerned citizens na nag-file ng protesta sa DTI at even the Senate has gotten involved. They're very curious about it. Sa tingin mo ba dapat yung scope ng interest ay ganitong kalaki talaga? Dapat lang. Total, pinalaki na nila. Pwede namang hindi na lumaki ng ganun yan kung hindi nila tinira si Joey. We have an obligation. We have a moral obligation sa mga manunood. It is the word fairness. Ano dapat ang gawin ng kabilang programa para masatisfy yung cry for them to explain? Ako, personally, ang hinihintay ko sa kanila, ipakita nila yung lumang kahon eh. Ito po yan eh, ganito po kasi yan eh. Dito po hinuhugot yan, dito po nilalagay yung 0, dito nilalagay yung 2. Ang problema, sinasasantabi nila eh. Inaalis nila yung atensyon, binibigay nila kay Joey. Kawawa naman yung kumpare ko. Nananahimik yung tao eh. Tirahin nila ng tirahin. Masasatisfy lang ako. Mawawala lang yung duda ko. Mawawala lang yung suspecha ko or doubts. Pag naintindihan ko kung bakit dalawa ang numero doon, huwag nilang lansihin ang mga tao by using my kumpare, Joey De Leon, na parang ginagawa nilang scapegoat si Joey. Hindi tama. Doon ako, masama ang loob ko doon. Recently, nagkaroon ng order ang MTRCB for Joey to stop talking about it sa 8 Bulaga and for Willie to do likewise. What is your opinion on that order? Para sa akin, I don't see the point. Joey, Willie, they're responsible enough to know when to stop. But for the MTRCB to put a gag, I think laban sa freedom of speech yun. Hindi ko maintindihan yung order na yun. Ano masasabi mo to Willie right now? Si Willie na nagsabing idol daw niya kayong tatlo, na tinuturing kayong haligi ng industriyang ito, na nagsasabing nire-respeto niya kayo, na hindi daw niya kayang mandaya, hindi daw magagawa ng kanyang konsensya yun. Wala akong masasabi. Baka mamaya mag-speech pa sa programa niya yun. Ako naman natira eh. Wala akong masasabi. Alam na, malaki na siya. Alam na niya yung ginagawa niya. Pahayag naman ng pasasalamat si Joey De Leon sa ipinakitang suporta sa kanya ni Vic at ng mga kasamahan sa 8 Bulaga. Pero aminado siya sa hindi magandang epekto ng mga banat ni Willie sa kanya. Binanggit ang pangalan ko paulit-ulit. Siyempre, yung mga bata, matatandaan yung pangalan. So, isang anak ko, umuwi ng bahay lang, yun lang sabi. Si Daddy Joey pala, si Lolo, bad pala si Kasi siniraan nga ako sa TV ni... Siyempre, yung pagkakatira sa akin, paulit-ulit yung pangalan ko. Joey De Leon. Salbahe ka. Siyempre, makakarinig ng mga bata. Ay, lolo ko yun Daddy Joey ko yun Tapos pagkagaling sa school, sabi doon sa bali lola niya, inanay ko, bad pala si Daddy Joey. Yun lang, pero wala. Mapapaliwanag naman namin yun. Kaya lang, yun ang mga masamang epekto ng matinding galit at banat. Ako, sa akin, wala yun. Problema niyo yun. Kargado niyo yun sa konsensya niyo. Diba? Hindi naman kami may problema na malaki. Ngayon, kung kamay ko yung humila nun, ako may problema. Wala naman. Hindi naman ako yun.